running again, tatakbo ka ba ulit in 2025? Karen, naghahanda na kami at handa na rin ako bumalik sa larangan ng politika. Handa ako maging boses ng walang boses sa Senado. I'm ready and we're preparing for it. Okay, what made you decide to run again? Well, alam mo, makikita mo yung bansa natin, ang raming mga kababayan natin, pakiramdam nila, hindi sila napapakinggan. Nag-aaway yung mga partido, yung pag-focus ngayon sa presyo ng bilihin, sa taas ng sahod, hindi talaga siya nabibigyan ng pansin. And I think more people who want to bring back the issues dun sa pangangailangan ng taong bayan need to engage and be part of the political process. Why am I playing this video? You have to see it in a very, very, very big picture. Ang ginagamit ngayon ng mga dilawang tae, mga pinklawan, ay yung issue ng awayan niya ng Duterte at ng mga Marcos. Partido ang nag-aaway dyan. Kami iba. Ang aming concern ay ang taong bayan. Yun ang kanilang propaganda. Taong bayan at labas kami sa awayan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Yan ang kanilang bagong motto sa darating na eleksyon na to. Ito ang kwento ko sa inyo. Kung bakit sinasabi ko sa inyong paulit-ulit nitong mga nakaraang araw na yung mga hirit ng iba dyan, nakakasira na. Bakit? Kasi it seems na ang nangyayari, nagagalit si Duterte at gusto lang niyang palitan si Marcos. Kasi yun ang pinapackage nung ibang mga war freak dyan na hindi nag-iisip ng kanilang diskarte. Diskarte lang sila ng diskarte, ididiin lang nila yung sa issue ng PDEA, adik, para ang dating, inaaway lang ni Duterte ang mga Marcos. Nawala na sa malalim na usapin. Bakit ko kanyo nasabi ito? Kasi nung 2015 and 16, wherein si Pangulong Duterte umiikot, kung maaalala nyo, the crowd that supported PRRD from the 2015, 2014 siya nagsimulang mag-ikot. Ano ang bit-bit niyang pinangahawakan niya bago mapunta sa krimen? It was federalism. It was somehow ang kanyang panawagan noon ay isama niyo kaming mga taga Mindanao at Visayas dito sa nagiging problema na parang ang dating is Imperial Manila. Yun ang kanyang panawagan noon, malalim. Etong nangyayari sa Maisog, malalim din ang panawagan niya. Kaya nga naglabas sila ng logo ng Protect the Constitution. It's all about the Constitution. Kung maaalala nyo kung bakit, di ba sinabi ko sa inyo, bakit sinabi ni Pangulong Duterte yung bangag? May reason behind that. It's not just about Marcos being an addict. It's not that. Sinasabi niya yung salitang bangag na yan because nahahayaan ng mga congressman o nahahayaan ni Marcos ang mga congressman na binababoy na ang konstitusyon. Sa madaling salita, malalim ang kanyang dahilan kung bakit siya naiinis sa gobyernong ito. It's because of pangbababoy ng konstitusyon. Nakikita ninyo yung takbo ng pag-iisip ni Pangulong Duterte? Policy ang kanyang binabanatan. Policy. Hindi ang chismis. Hindi ang bangag. Bangag is just part dun sa kanyang sinabi dahil sinasabi niya yon dahil napapabayaan na po niya ni Marcos ang mga congressman. Naiintindihan ninyo? At ito ngayon ang nangyayari dahil sa pagdidiin at pagsasakay at pagtutulak ng ilang mga vlogger dito sa issue ng bangag. Hindi yan ang point ni Duterte.
Isa lang ho yan sa dahilan kung bakit nabababoy ang konstitusyon. It's all about the Constitution. Yun ang kinagagalit ni Pangulong Duterte. Policy. It's not about the person. It's the policy. Kaya paulit-ulit niya sinasabi yan sa Maisog. Ilang beses niyan sinabi sa Maisog na wala namang malaking nagawa si Marcos na dapat siyang pababain. Napanood niyo yun, di ba? Si Duterte ho nagsabi nun, hindi ako, si Duterte ho. Kasi nga, ang punto niya dito, pinababayaan yung konstitusyon. Binababoy ang konstitusyon. Ibalik natin doon ang usapan. Hindi ho sa chismis. Magalit na kayo kung gusto ninyong magalit, but I will say to you the truth. Bakit? Kita nyo itong mga oposisyon. Ginagamit na yung kwento na it's just all about Marcos versus Duterte. Marcos versus Duterte. Marcos versus Duterte. So we are the third force. Paiba-iba kasi yung sinasabi ni Digong. Pinapaliwanag ko nga po sa inyo kung bakit paiba-iba. Kasi manood po kasi kayo dito. Huwag kayo kasi nanonood sa puro chismoso, chismosa. Di ba ho? Yan ang problema ho sa inyo kasi pag nanood kayo ng tangang vlogger, anong ini-expect ninyo? Di magiging tanga rin kayo. Kung nanood kayo ng mababaw na vlogger, anong magiging itsura ninyo? Magiging mababaw din kayong tao. Kasi kung ano yung pinanonood mo, yun ang magiging ikaw. Eh kung manonood ka na mababaw, manonood ka na ng mga chismosa, kaya tuloy yung buhay mo, puro chismis.